Hello. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At kami ngayon ang inyong reporter for today. Ako nga pala si Jurely Relion. At kami ang PS Psychology third year student. So, ang napuntang topic sa amin ay about kay Carl Rogers, ang kanyang self-actualization theory. So, ito, makikita nyo ang itsura ni Carl Rogers. So, before we start to explain what is self-actualization theory is, bigyan ko muna kayo ng isang quotation na galing kay Carl Rogers. So, sabi niya dito, a person is a fluid process, not a fixed and static entity. A flowing river of change, not a block of solid material. A continually changing constellation of potentialities, not a fixed quantity of threats. So, yan ay nagmula kay Carl Rogers. So, yun. Before nga na i-start ko kung ano yung self-actualization, ayon kay Carl Rogers, first, I want to introduce muna kung sino ba itong si Carl Rogers na ito. So, sabi dito, si Carl Rogers daw ay pinanganak noong January 8, 1902 in Oak Park, Illinois, a suburbs in Chicago. The fourth child in the family of 6. He wanted to become a farmer, then wanted to become a devout Christian, and then eventually did not do both. So, sa atin, 'di ba, na katulad din tayo ni Carl Rogers nung siguro sabi natin kabataan niya ay isa sa mga naging interesado siya na maging trabaho ay ang pagiging magsasaka. Not only a farmer but a scientific farmer. At kung hindi niyo natatanong si Carl Rogers kasi mahilig siya mag-experiment eh. And then ninonote niya yung result. And then tinitignan niya yung effective ways kung paano pa mas magiging malago o mabunga yung kanilang mga pananim. 'Di ba? Kasi nga isa sa mga pangunahing kinabubuhay nila Carl Rogers ay yung pagsasaka. Then ang pamilya din ni Carl Rogers ay talagang mga reliyosong tao. At nag-shift yung interest niya sa, yun nga, yung pagiging farmer into, gusto niya sana na maging religious minister. But, hindi yun nangyari. Bakit kaya? Because he ended up becoming a clinical and educational psychologist. So, sabi rin dito, he did not want to create his own systematized theory, but was pressured by his contemporaries to do so. So, nung una talaga, si Carl Rogers ayaw niya talagang i-formalize o isulat yung theory niya. Kasi nga, as a psychologist, nakapokus siya more on therapies, not on the theories. Hindi kagaya nila Sigmund Freud, nila paring Freud, yung mga yan. Parang more on therapy siya sa practice, na kung saan, it's not, parang ganito eh. Yung parang it's not about the theories, parang gano'n. It's about the person, kung paano natin matutulungan, gano'n. So, sa atin na mga psychology, nag-aaral, so, kung tayo daw ay mahilig na tumulong sa mga tao, parang yun nga, i-ikuha natin tong theory o itong si Carl Rogers kasi nga madalas daw ito ginagamit sa yun nga guidance and sa counseling, parang ganon. So yun nga, but yun nga, dahil sa pressure na rin siguro ng mga madla, sinulat niya rin ito. At si Carl Rogers din ay nakasulat ng 16 books and many articles about sa kanyang theories. So sabi rin dito, when he was a child, he described himself as shy, solitary, dreaming, often loose in infancy. So, si Carl Rogers din, dahil nga nanggaling din siya sa pagkabata, di ba? Siya daw ay mahihain.
solitary, dreaming, often lose in infancy. So, si Carl Rogers, isa rin pala sa kanyang hobby ay kapag pupunta daw siya, mahilig siya magbasa. At kapag pumupunta siya sa library, at nakita siya ng book, for example, yun, encyclopedia, dictionary, binabasa niya ito. At eventually, became more socially skilled. Bakit kaya? Siguro, di ba, nung sabi niya dito, nung bata siya, dinescribe niya yung sarili niya as mahihain, di ba, solitary, gusto niya lagi mapag-isa. Siguro, eventually became more socially skilled. Siguro because sa mga maraming tao na rin na nakaharap niya because of his, yun nga, yung theory niya, yung person-centered theory. Di ba? Siyempre, talagang ma-develop mo yung pagiging sociable mo doon. Di ba? At kaya nga sinabi ko naging socially skilled siya because yun nga dahil nga sa kanyang theories na-recognize din pala siya nung APA o itong American Psychological Association hanggang sa yun nga he served as American Psychological Association President to 1946 to 1947. So yun itong sa pagnomi ay para din siyang ang nangyayari pala dito sa kung paano bumoto dito is yun nga by I think ano ba nomination ba to? Oh, yun. Parang ganon. And also humanistic psychology who agreed to Abraham Maslow main consumption. So itong si Carl Rogers ay nag-agree siya sa main assumption ni paring Maslow. Pero, however, itong si Carl Rogers ay he added that for a persons to grow daw, sabi niya, they need a good environment, sabi niya, that provides, yun nga, yung genuineness, yung openness and transparency, yan, and acceptance, or yung unconditional positive regard, and then yung empathy. So, yun. So, sabi niya ganun, without itong tatlong bagay na ito, ay ang relationship or yung personality niya daw should not parang hindi, yun nga, hindi mangyari, parang ganun. At yung parang kung ano, hindi, basta yun, parang yun, ano ba to? Yun, basta yun. Kaya na, basta kapag in-add niya dito kay Abraham Maslow na kailangan daw for a person to grow, kailangan niya daw ng yun, good environment, 'di ba? Na nagpo-provide. So meaning ito yung mga tao to nagpo-provide daw ng ito yung genuineness, acceptance, and itong empathy. Para daw itong, yun nga, sa halaman, parang ganon. Kapag ka itinanim mo ang halaman in a good environment, ay good, sa good soil o matabang lupa, di ba lalaki yan? At marireach niya yung highest potential niya o yung genetic potential niya. So, si paring Roger talaga, kaya nga, para siyang tinawag na ko ni, humanistic. Siya ang pinaka-humanistic sa lahat ng humanistic. Kasi nga, naniniwala siya na ang tao ay kayang ma-achieve yung gusto niya, yung desire niya in life, parang ganon. Kung gusto pa natin makilala si Abraham Maslow, ay yun, search na natin siya sa Google kung gusto pa natin siyang mas makilala. So, yun. So, ano naman kaya yung contribution ni paring Rogers dito sa humanistic approach niya? So, basahin muna natin. Sabi niya dito, yun na, di ba? Rogers believed that every person could achieve their goals, wishes, and desire in life when, or rather if they saw self-actualization took place. They was one of Carl Rogers' most important contribution to psychology, and for a person to reach their potential, a number of factors must be satisfied. Di ba? Inulit ko nga, yung paniniwala ni Carl Rogers kanina, ay every person could achieve their goals, wishes, and desire in life. Unlike kasi kay Abraham Maslow, 'di ba? Yun siya yung difference
malaking kaibahan ni Abraham Maslow kay ah, kay kay Carl Rogers. So si Abraham Maslow, 'di ba kung makikita natin, he suggested that a few individuals, a few person, parang actually were able to attempt to achieve their potential, fully potential o yung self-actualization. So, ang paniniwala niya, only few person. Siguro, for example, sila Nelson Mandela, siguro sila Mahatma Gandhi, at iba pa. Pero, itong si paring Rogers, yung paniniwala ni Rogers, hindi ganun. Parang sinabi niya na, he believed that all people, lahat daw ng tao, were capable of and should move towards self-actualization as a innate form of development. So, lahat daw ng tao, sabi niya na may abilidad to fulfill their full potential o yung self-actualization na sinasabi. Yun, sana nagets natin doon yung kaibahan pa ni Abraham Maslow at saka ni Carl Rogers. So, next is, dito na, dumako na tayo sa what is self-actualization theory? Ano nga ba itong self-actualization theory na ayon kay Carl Rogers? So, sabi niya dito, si Carl Rogers described self-actualization, the continuous lifelong process whereby an individual's self-concept is maintained and enhanced by a reflection in the reinterpretation of various experiences which enable the individual to recover, change, and develop. So sabi niya rin dito, self-actualization is a process by which people fulfill their potential for inner growth. And yan, explain ko kung ano yung ibig sabihin niya mamaya, yung picture na yan. According to Rogers, the human organism has an underlying actualizing tendency which aims to develop all capacities and ways that maintain or enhance the organism and move it toward autonomy. So, itong self-actualization ay ito daw siya yung our main goal. This is our this is our ultimate goal. We are motivated to seek in life. At parang ganito lang daw ito yung iniisip mo na ano yung gusto mong maging, parang ganun. At yun daw ay parang, yun siya yung self-actualization, kung ano yung gusto mong ma-achieve, kung ano yung gusto mong maging. At sabi ni sa self-actualization ni Carl Rogers, this is yung parang our ultimate goal that we are motivated to seek in life, parang ganun. Sana, I hope na-gets natin yan, yung self-actualization according to Carl Rogers. So, kanina, di ba nakita natin yung actualizing tendency na tinatawag? So, ano yun? Anong ibig sabihin nun? So, sabi dito, actualizing tendency, this is the tendency within all humans, other animals, and plants to move toward completion or fulfillment of potential. So, kanina nabanggit ko na itong actualizing tendency, para siya itong yung parang mapatao man daw yan, mapahayop or plants, they have the tendency to fulfill their yung full potential. So for example, yun nga yung kanina na sinasabi ko, yung buto, 'di ba? Kapag tinanim mo yan sa matabang lupa, and then, yun nga, diniligan mo, naarawan, di ba, inaalagaan mo, kinikare mo, ganito, ganyan. And lumaki yan hanggang sa naging, for example, yun nga, yung yung buto na tinanim mo yung sunflower. Hanggang sa, yun nga, naging sunflower, nagkabulaklak na, ganun, yun siya yun. Para siyang, yun nga, may tendency to fulfill daw yung potential ng yung halaman, katulad ng halaman na sinasabi ko. Parang, yun nga, di ba, yung genetic potential nila, yung ma-reach yung pinaka-highest goal na sinasabi ko, yung bang simula buto hanggang sa maging puno or what, na magkaroon ng maraming bunga, and yun, kung halaman naman ito, magkaroon ng maraming bulaklak, ganon. So, sabi din dito ni Paring Rogers, this tendency daw is the only motive people possess.
And next, because each person operates as a complete organism, actualization involves the whole person. So, unlike kay Freud, kay paring Freud, 'di ba, sa id, ego, and super ego niya, pag id lang, sa isang aspects lang 'yan. 'Di ba? Nakafocus pag super ego and ego ganun din. But itong actualizing tendency na tinatawag ko, ito siya ay involves siya in a whole person. O so, siguro sabihin natin sa lahat ng aspect ng pagkatao ng isang tao. But, before we actualize daw, we need to, parang gawin muna dapat natin ito. Before, yun nga, yung ma-actualize tayo. So, meron tayong tinatawag na two subsequent or sublevel in actualization tendency. So, ano kaya itong mga to? So, una, maintenance needs, sabi niya. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, yung actualizing tendency, involves the whole person, lahat ng aspects ng buhay niya o yung pagkatao niya bilang isang tao. So una, ito yung maintenance needs, includes such basic needs for water, air, and safety, but it also includes the tendency to resist change, to seek their status quo. So itong maintenance need na tinatawag ko, para siyang ito yung kay Abraham Maslow rin, no? Yung sa pinaka lower ladder or lower level ng kanyang hierarchy of needs o yung sa physiological needs na tinatawag. So kung ano, paano ka naman talaga ikukuha mo tong self-actualize na sinasabi kung gutom ka, 'di ba? Hindi mo na bidyan yung physiological needs mo. 'Di ba? Ang hirap naman yun na gano'n na mangyari. So una dapat na bago mangyari itong, yun nga, actualizing tendencies, syempre, whole aspect nga, di ba, sinabi ko, lahat ng aspeto ng tao, yung physiological needs mo, kailangan, parang supplyan, ganun ba? So, itong maintenance needs, parang ding itong, yun nga, sinabi ko sa lower ladder o lower level nung kay Abraham Maslow, sa physiological needs, I think. Ito siya yung mga basic needs natin. Next is that enhancement needs, strong desire to learn and willingness to change. So, itong enhancement needs. So, I know that every one of us, we want change. 'Di ba? Alam ko yan, lahat tayo gusto natin ng pagbabago ba? Sa pagbabago, may mga dapat tayong isaalang-alang. Siyempre, pag gusto mo talaga magbago, kailangan ng effort, ng hard work, 'di ba? But, nasa sa atin daw yan. 'Di ba? Dahil meron nga din tayong tendency to resist change kung gusto natin magbago or maging yun nga, yung parang dyan ka na lang, maging stagnant dyan kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, parang ganun. We have the tendency to resist daw. Yun. Then, next is, yun, in order to work the self-actualization, ano kaya yung parang magandang paraan o gawin para ma-work tong self-actualization na tinatawag. So, yon, una daw is yon, reflection on who we are. And next is next is yung what is the things we need to change in order to achieve it. In order to achieve yung self-actualization na yun, ano daw yung mga bagay na dapat nating parang baguhin para yun nga, in order to achieve the self-actualization o yung inasaan natin na yun nga yung to achieve, na fully potential tayo as a person, yung parang yun, ma-attain nga itong self-actualization na tinatawag. So, yun. Next is, yun nga yung sinabi ko kanina, he agreed to Abraham Maslow main assumption. So, yun. But he added and believed that a person could grow, they need a good environment that provides genuineness or openness and transparency. So, yun, ang dagdag lang ni, parang ganito si Abraham Maslow, nagpo-focus siya on what, di ba? Yung parang ganun, paano, di ba? But itong si Roger siguro, sabihin ko na nagpo-focus siya on how, di ba? Parang ganun. So, yun. So, siguro sa akin, some part ng buhay natin talaga, as a person, if you want to grow,
talaga we need a good environment talaga. 'Di ba ang hirap naman talaga magbago, 'di ba? At may hirap magbago kung yung nasa paligid mo very toxic environment na tinatawag. Sa akin lang on my own opinion, 'di ba? Parang ganoon eh. Pero hindi daw malabo na ang tao ay magbago kung maganda yung siguro good maganda yung kanyang environment, maganda yung parang sometimes yung sa family niya, 'di ba? Yung parang ganun. Pero sometimes sa atin, yun. Kung sino pa yung nasa paligid natin, for example, family, sila pa yung parang kadalasan toxic. Hindi, charot lang. Basta yun, could grow, they need an environment that provides yun nga, genuineness, openness, and transparency. Parang ganito, you are parang open to your your true feelings and show who you are, parang ganun. And next is yun nga, acceptance or yung unconditional positive regard. Dahil nga sa atin, lahat naman tayo, di ba, naniniwala ko may pinagdadaanan, di ba? In order daw to, yun nga, to a person could grow, yan, kailangan natin acceptance, that yun unconditional positive regard, di ba? That whatever, kung ano yung pinagmulan ng taong yan, kung ano yung parang nangyari sa kanya, ano yung mga pinagdaanan niya, you still accept that person, parang ganun. And next is yon empathy. So before natin alamin kung ano yung empathy na yan, ikon ko muna, 'di ba? Kasi parang kung sila ano ba yung pagkakaiba nito nung sympathy at empathy na tinatawag? Pag yung sympathy kasi parang ganito eh. Yung para siyang I know what you feel. Parang ganun, ang sympathy parang ganun eh. Alam ko kung ano yung nararamdaman mo. But itong empathy na tinatawag parang mas malalim to eh. Pag empathy na tinatawag, ito siya yung I feel what you feel. Parang ganun, nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman mo. Parang ganun. Yung parang ganun siya. So, in order for a person to grow, they need a good environment that provides ito nga, yung genuineness, acceptance, at empathy na tinatawag. So, sabi rin dito, a person will grow and reach their highest potential. Ito siya yung sinasabi ko kanina, yung sa actualizing tendency if their environment is good enough, di ba? So ipaliwanag ko kung ano ibig sabihin nan uli yung picture na yan, yung sunflower. The potential of individual human is unique. We can grow and develop in various ways according to our personality. So sa atin, di ba, sabi nga dun sa actualizing tendency, this is the tendency in all human including animals or plants to fulfill their full potential, di ba, yung actualizing tendency. So, inuulit ko na sa ating mga tayo daw na mga tao ay parang katulad nitong mga halaman. Ay itong mga ito. Di ba, ang buto, kapag tinanim mo yan sa matabang lupa, and then diniligan mo, pinaarawan mo, naging binhi, and then naging halaman siya, nagkaroon siya ng bulaklak katulad ng sunflower na ito. Yon, na-reach na nila yung full potential ng plants to become plants, parang ganun, di ba? Ay, from seed to become, yun nga, plants. Yun nga, yung mayabong na halaman. But, sabi niya dito, the potential of individual human is unique. Di ba? We can grow and develop in various ways according to our personality. So, sa atin, in order daw, to reach or to grow and reach our highest potential, we need a good environment talaga. Na kung saan talagang mapuprovide ng mga tao yung parang yun yung genuineness, yung acceptance, and empathy. Di ba? Parang ganun. Di ba? Kaya nga, tayo dapat pala ng mga tao talagang yun, inaalagaan. Di ba? Katulad nito, 'di ba? Dinidiligan mo araw-araw. Parang ganoon din daw sa atin ng mga tao. And the next is yung nakalimutan ko pala, hindi ko na nilagay. But once daw that a person was able to yun nga, to meet that self-actualize, tinatawag ni paring Rogers ito na fully functional person, I think. Pero hindi ko nasakop yan. Papaliwanag na lang yan ng kasama ko. Yun.
So sabi niya dito, the self is our inner personality, which is influenced by our experience throughout life. So, dito na papasok si self-concept. So, ano ba itong self-concept na ito? So, self-concept, it is includes all those aspects of one's being and one's of experiences that are perceived in awareness, though not always accurately, but the individual. Kumbaga itong self-concept natin, sa madaling salita, it influenced by our childhood experiences and how and yung evaluation ng mga tao sa atin and evaluation of others, parang ganon. But itong self-concept na ito ay nahati siya into 3 components. So una, itong self-worth na tinatawag, o kadalasan tinatawag din tong self-esteem. So, tong self-worth na sinasabi ko, ito siya yung what we think about ourselves. So, yung self-worth, it is what we think about ourselves. Parang ganun. Kumbaga, for example, yung lagi mong sinasabi sa sarili mo, I love myself, di ba? Parang, I accept myself, parang ganun. So, yun. So, itong self-worth daw na tinatawag ay nade-develop daw ito during our childhood days. O yung parang during our yun sa childhood natin, because sa interaction natin sa ating mga pamilya. And next itong yung sa family nga, yun. Next itong self-image na tinatawag. Ito namang self-image na tinatawag, ito naman siya yung how we see ourselves. Kung paano daw natin tignan yung sarili natin, at alam naman natin kung paano natin tignan ang ating sarili. Nagkakaroon ito ng epekto sa ating nararamdaman, sa ating naisip, at kung paano tayo mag-behave. And next is yung tinatawag natin na ideal self, o nga, sabi ni si Carl Rogers ay naniniwala that nung ipinanganak daw tayo, we have a whole true self. But because we are get older and start connecting in our world, external world, because tayo naman tao, we are social being, di ba? We start to split ourselves into 2 different parts. So, yun nga, as we get older daw and start connecting, because we are na talagang social beings naman talaga tayo, at talagang we need to talagang mayroon tayong connection between ourselves and the environment. Yan yung yon. And then we start to split ourselves into 2 different parts daw. So una, real self. Ito siya. Pag sinabi mong real self, ikaw yan. Ikaw yan mismo. Yung kabuuan. Yung parang kung sino ka talaga. Nabasa ko itong real self sa libro na binili ko. Yun nga, sa Theories of Personality. Minsan, yun nga, tinatawag din itong organismic self. Next is itong ideal self. 'Di ba? Yung ideal self, ito siya yung gusto nating maging. Tama po, 'yon. And then as we get older nga, 'di ba? Sa ating mga as we get older nga, 'di ba? Ito daw tong real self natin at ideal self natin ay parang yun nga, nag-split, naglalayo. At ito daw ay tinatawag na, yun nga, yung incongruence. Ito siya yung discrepancy between a person real self and aspect of his or her experience self. So, itong incongruence, para siyang, yun nga, dahil nga sa we are get older, 'di ba? Talagang na-connect tayo ng external world. Yung ideal self daw natin at saka yung real self natin ay yun nga, nag-split, ay parang nagkakalayo. At kapag nangyari yun, nagkakaroon tayo ng incongruence, parang ganun. Yung hindi parang tugma kung ano yung real self mo sa ideal self mo. At ang kabaliktaran naman nito is yung congruence. Pag sinabi mong congruence naman, ito siya yung nangyayari when your real self and your ideal self is congruent within their actual behavior. Parang
yung ideal self mo at ay yung real self at ideal self mo akma sila, parang ganun. So dito natin mas maintindihan kung ano yon sa picture na ito. Wait lang. Yon, ito siya, yung sinasabi ko, yung incongruent at congruent. So nangyayari ang incongruent na sinasabi ko yung yung difference ng real self mo, yan yung at saka ideal self mo, yun nga nangyayari ito when at nangyayari ito nangyayari ito when we tend to do things that society think correct, and we start conforming in a way that is not a real self. So, di ba ako nga kanina, because we are a social being at talagang may connection tayo between that external world. So, nangyayari daw ito when, yun nga, ginagawa natin kung ano yung parang tama, yung parang gusto ng society natin na gawin. At kadalasan, lumalayo tayo in our real self. Hindi ito siya yung real self natin. Kaya ganun. Kaya nga dito, di ba, makikita natin, kapag ka nangyayari itong incongruent o incongruence, we cannot attain, or it is very difficult nga to attain our fully potential itong self-actualization na tinatawag. But, kapag ka yung ideal self mo at saka yung real self mo ay akma o congruent sa isa't isa, there's more overlap. Yon. This person can self-actualize na tinatawag. Di ba? Gets po ba natin doon? Next is, yon. Ikon din natin ito yung the development of self in childhood or becoming a person. So, sabi dito, so, infancy, the person must be inconsistent to another person, which is the caregiver, family. As a children or even adults become aware that another person has some measure of regard, for they begin to value positive regard. So dito, as a person, develop a need to be liked, accepted, or loved by another person. That need, it's called positive regard. So sa atin daw na mga simula pa daw nung tayo yung mga bata pa, talagang we are longing about at aram talaga natin itong positive regard. Itong positive regard na ito parang ito ay nanggagaling sa ibang tao na yung parang pag sinabi mong positive regard for me ito siya yung parang positibong pagtingin mo sa tao. So for example, sa isang nanay, sa isang bata, sa kanyang anak, di ba? Talagang ay kukunin niya yun, mamahalin niya yun, aalagaan niya, at yun nga, aalagaan niya, and then ipaparamdam niya na sa anak niya na mahalaga siya, di ba? At yun yung tinatawag na positive regard. Yung positive regard, it is acceptance, di ba? Yung pagtanggap, di ba? Yung pagmamahal at approval from others. For example, yun nga, sa nanay at sa kanyang anak, di ba? Whatever, kung ano man itsura ng anak ng ito, talagang tatanggapin niya, di ba? Mamahalin niya, di ba? Parang ganun. At gugustuhin niya itong batang ito, parang ganun. And then, kapag daw talagang legit nating naramdaman o na-receive yung positive regard na binibigay ng ibang tao sa atin o ng mga pamilya natin. Kasi nga, sa infancy talaga, una naman talaga nating magkakaroon tayo ng interaction is sa mga pamilya natin, sa mga nanay, tatay natin, di ba, sa kapatid or what. So, yun. Pag legit mo daw na-receive itong positive regard na tinatawag, ay it is easy daw na parang tanggapin, mahalin mo ang sarili mo. At yung tinatawag ito is yung positive self-regard. When you receive truly yung positive regard from other person or from your parents or what, ay you can easily, parang madali mo na lang daw ibigay sa sarili mo yun nga na matanggap, mahalin mo yung sarili mo, pahalagaan mo yung sarili mo. At ito siya yung positive self-regard na tinatawag. It is parang ito siya in the condition under which we grant ourselves acceptance and approval, parang ganun. So, itong unconditional positive regard naman, it is approval granted regardless of a person's behavior in Rogers'
person-centered therapy, the therapist offer the client unconditional positive regard. Parang ganon. Siguro, ito siya yung, I think, ito siya yung parang, yun nga, parang, itong unconditional positive regard, yun yung sinasabi ko sa mga magulang, di ba, na mahal nila yung kanilang mga anak without, ay gustong-gusto nila ng kanilang mga anak, mahal naman nila, inalagaan nila yung kanilang mga anak without the condition. Di ba, yung parang ganon. Yan yung unconditional positive regard. But, sabi ko nga, 'di ba, because 'yon kanina ay tinakil natin yung incongruence sa congruence. So, sabi nga, one of condition to become self-actualized o yung maging, yun nga, yung matin mo yung self-actualization na sinabi. 'Di ba kailangan mangyaring congruent o yung congruence na sinasabi ko. Dapat yung ideal self at saka yung real self mo pala at saka yung ideal self mo, kailangan akma sila. Hindi sila magkalayo. Tama? At there are some, di ba, na barriers daw kung bakit we are not, yun nga, it is difficult to attain a self-actualize. Ano yung mga barriers? Ano yung mga hadlang kung bakit daw? So, sige, lipat na natin. So, yun, condition of worth. Ito siya yung, to Rogers, a belief that we are worthy of approval only when we express desirable behavior and attitudes and refrain from expressing those that brings disapproval from others, similar to the Freudian superego. So, ito, condition positive regard. This is sabi niya dito, approval, love, or acceptance granted only when a person expresses desirable behaviors and attitude. So, I know na lahat tayo na-experience na ito. Kadalasan ang nag-implement sa atin ito yung condition of worth na tinatawag is sa mga pamilya natin, sa mga magulang natin. For example, parang gumagamit ang mga magulang natin ng pagiging, yun nga, sa behaviorism. Bakit ko tinawag na behaviorism? Kasi nga, kapag kami ginawa kang maganda, yung desirable pleasure o yung yun nga yung maganda, ay yun nga bibigyan ka ng yun nga ng una, kung hindi yung pera, 'di ba, award, ganyan, in-implement ng magulang, parang for example, yung condition of worth parang ganito. Sa isang bata, for example, sabihin natin kinder siya, parang ganun. Sasabihin na, "Oh anak, parang ganito example lang po ta. O anak, galingan mo sa pag-aaral mo, kailangan maging first honor ka, kailangan maging very good ka lagi. Kapag ginawa mo yan, parang ganun, ay ibibili ko kung ano yung mga gusto mo." Parang ganun. Next is, example din is sa atin. O anak, kailangan pagka-graduate mo ng sa kurso mong psychology, kailangan maging top-notcher ka, at kapag naging top-notcher ka, magiging proud kami sa'yo. Parang ganon. So, ito daw, sa bagay, meron namang good intention ng mga magulang natin pagdating dyan, pero hindi daw maganda yon, di ba? Nakaka-apekto yan sa, parang, yun nga, sa isip natin. Kasi nga, yung condition of worth daw parang ganito Parang makukuha mo lang, yun nga, para makukuha mo lang yung positive regard, yung magustuhan kanila o mahalin kanila, maging proud sila sa'yo kapag meron kang ginawang maganda. Yun, katulad nun, for example, yung kanina kong sinabi, di ba, na kailangan mo maging top-notcher pagka-graduate mo, ganito, ganyan, and then magiging proud kami sa'yo. Parang ganon. Ito siya yung kabaliktaran, di ba, kung saan conditional positive regard. At tinatawag naman ito, yung sa isa naman, ito na siya yung conditional positive regard. We are, parang pumapasok din yung kanya, yung if, and then framework ni, I think kay Rogers din yun, parang if, kailangan maging, maging ganito ka muna, and then, magiging proud kami sa'yo. Parang ganon. Di ba, parang, yun nga. But sometimes daw, na parang na internalize daw, parang I think nakukan daw ito sa yun nga, sa isip ng natin, o nasabihin natin Allah, kailangan pala na, yun, syempre ikaw, lumalayo na yung real self at ideal self mo. Syempre, ang gusto mo nang gawin dun is yung parang mapataas mo na
yung ideal self mo. Syempre, kailangan ko palang maging top-notcher or pagka-graduate ko ng psychology, and then, yun, para maging proud ang mga magulang ko sa akin. At itong condition of worth na tinatawag, hindi lang nadadala ito sa family natin o yung standard ng family natin, at sometimes daw nadadala rin na natin ito sa society or sa friends natin. O yun nga, yung external evaluation, our perception of people's view. Ito siya yung perception natin of how, yun nga, yung inisip daw natin na ay lagi tayong tinitignan ng tao, na kung saan ginajudge tayo. Ang example daw nitong external evaluation is parang, sino na yung nakaranas sa jeep dito, na nakasakay sa jeep dito? I think lahat naman tayo nakasakay na ng jeep, no? Parang, ikaw yung sumakay ng jeep, and then pagsakay mo ng jeep, pinagtitignan ka ng mga tao. Ganun. Tapos tatanungin mo yung sarili mo, may mali ba sa akin? Butas ba tong damit ko? And then, baliktad ba yung medyas ko? Madumi ba tong sapatos ko? Parang ganun daw. So, because na tumatak sa isip ng bata o yung sa atin ngayon sa condition of worth, syempre madadala mo yung society o sa yan nga na kailangan kapag yung self-representation ko sa mga tao, dapat ganito ako, malinis. Di ba? For example, parang sa sa atin, ano ba yung mga standard ng society sa atin? Di ba? Sometimes yun, kailangan maging clear skin ka muna. Di ba? Para ma-attain mo itong, di ba, na mahalaga ka, parang ganun. Di ba? Kadalasan ganun. And then, sa mga ads din, kadalasan sa mga patalastas, di ba, yung parang kailangan bumili ka ng mga something na beauty product na ganito. Kapag hindi ka bumili, pangit ka. Parang ganun. Parang ganun siya. I think yun yung example nun. So, parang, di ba sa atin, kaya sometimes nagkakaroon talaga tayo ng incongruence o yung hindi talaga pantay yung, o nagkakaroon ng yung para naglalayo yung ideal self at real self natin, because sometimes yun yung expectation, not only our family but our society. Di ba kailangan clear skin ka, ganun, maputi ka, ganyan, para matanggap ka, parang ganun, kadalasan. Di ba? And then, ito na nga siya. Yun, nagkukos ito na. Yung condition of worth. Parang, ang kinukuha natin ito para masabihan natin na mahalaga tayo. Parang ganun, iniisip daw natin na mahalaga. Lahat daw na, para ma-attain natin tong self-worth natin. Yun, yung self-worth kanina na sinasabi ko, di ba, nadidevelop yan in infancy. Diba? At nadidevelop yan interaction between our family, people, or what. Yun. Parang ganun. Sabi niya ganun na makukon ko lang tong halaga ko kapag yun nga, dapat ganito ako. Diba? Panay na ganito eh. Hindi yung dapat maging totoo ka sa sarili mo. Dapat ganito ako, ganito. More on ideal self na yun. Kaya nga, doon tayo nagkakaroon ng incongruence. Yun, we tend na it happens pala when we tend to do the because of the standard of society that they think that this is correct na, and then we start conforming about this, and then yun nga, and lumalayo na tayo in our ideal self. Kaya nga sinasabi ko sa atin kanina, di ba, na dito talaga na mas umaangat na yung ideal self natin at nagkakalayo na itong real self natin at ideal self. Kaya nga doon nagkakaroon ng incongruence. So ito siya yung discrepancy between a person's self-concept and aspect of his or her experiences. At kapag nangyari ito, 'di ba, makakuha natin itong vulnerability. Yung parang inisip mo, syempre, kapag umangat na yung ideal self mo at bumaba na yung real self mo, nagkalayuan na sila, mas gusto mo na ito maging ganito, ganyan, kasi you want to, para gusto mo na matanggap ka ng society, di ba, na yun, maging proud ng mga magulang mo, nagkakaroon ng
vulnerability or yung yung pagkakaroon ng, yung shaky na yung personality mo. Kasi nga, parang malilito ka na, oh, parang hindi na ako ito Parang umangat na yung ideal self mo. Di ba? Parang may mali na sa ideal self ko, ganon. At yun nga, yun sa vulnerability. At alam naman natin, kapag nangyari yan, ay nararanasan na natin itong anxiety na tinatawag. Di ba? Itong incongruence kasi talaga, it can cause talaga anxiety. It can cause depression, stress, fear, etc. Parang ganun. And then, yun nga, sa anxiety. And then, ano ba yung ginagawa natin as following yung psychoanalytic tradition natin? Ito siya yung para kung kay paring Freud, ito yung tinatawag na defense mechanism, 'di ba? May mga defense mechanism din siya katulad nito, 'di ba? So, we tend to protect our self-concept, 'di ba? Against anxiety and threat. Because nga yung incongruence nga, yung inconsistent between ng real self mo at ideal self mo, doon ka nakakaranas talaga ng anxiety. At parang, yun nga, dinidepends mo na yung sarili mo, parang ganun. Para lang, yun nga, para hindi ka lang, yun nga, against anxiety and threat, parang ganun. So, kung makikita natin, ang tawag nga ni Carl Rogers doon, hindi naman defense mechanism, defensiveness. And then, kung kay Freud, di ba, marami siyang mga defense mechanism, just like projection, di ba, regression, repression, I think, yung mga yun, sublimation ba, mayroon pa. And then yung ito, di ba, may katulad din siya yung denial, di ba? But, there are two types daw ng defensiveness na sinasabi ni Rogers. So, una, ito siya yung distortion at denial. So, ano siya yung distortion or denial? Sorry guys, hindi ko na ilagay. Nakalimutan kong ilagay yung... Pero kung makikita natin, madali na lang siyang i-gets. So, magbigay na lang ako ng example para mas madali nating malaman o kung ano itong distortion. Yung distortion parang ganito. Doon sa self-concept mo na tinatawag, di ba, ito siya yung sa self-concept mo na, for example, sa self-concept mo, matalino ka, and then, for example, magaling ka sa science, and then, you think, sa self-concept mo, yun ang parang sa self-concept mo, magaling ako sa science, parang ganun, matalino ako sa science, and then, biglang, pagpasahan ng grades nyo, ang naging grades mo ay 79. So, yung pangyayaring yan, totoong nangyari talaga sa akin yan nung 4th year ako. In-example ko na yung sarili ko, ganun. So, yun. And then, dahil nga sa self-concept mo, alam mo matalino ka sa science, alam mong magaling ka sa science, dinidistort mo yun, magaling ako sa science, bakit ganito yung grades ko? And then, you start na sabihin na, hindi kasi siya marunong magturo. Wala naman yan, panay pabasa lang yung teacher na yun, parang ganun sinasabi mo sa utak mo, dinidistort mo yun, ganon. And then, yan nga, hanggang sa dinideny mo yung experience na yun, hindi dahil sa self-concept mo, sinasabi, hindi, matalino ako. Distortion, yung mga taong mababa yung self-esteem nila, yung parang tingin nila hindi sila ganun kagaling, para silang, wag natin gamitin yung term na alam niyo yun, wag yun. Yung parang, basta sabihin nila hindi sila magaling. And then, yun nga, inisip nila dahil nga nabuo yan sa self-concept nila, hindi ako magaling, hindi ako marunong, ganito, ganyan. And then one time, for example, nag-report ka, then mayroong pumuri sa yung mga kaklase mo, ang galing mo naman, ang galing yung pagkakapresent mo, ang galing naman ng pagkaka-report mo. Pero, dahil nga nabuo yan self-concept mo, hindi ako magaling, parang ganun, dinidistort mo. Ay, siguro, kaya sinasabi nila magaling ako sa reporter kasi may kailangan lang itong mga ito. Baka binubola lang nila ako. Kasi hindi naman nila kilala kung sino ako. Parang ganun, dinidistort mo. Dinideny mo yung experience na yon, parang ganun. And then, kapag lagi daw natin ginagamit itong two types ng defensiveness, itong distortion at denial, lagi natin ginagamit at we are starting to distort, to deny our real experiences o yung real self natin, yung totoong nangyayari sa buhay natin, nagkakaroon ng yung disorganization na tinatawag ni paring Rogers. So, sabi niya dito, this is most people engage in defense behavior but sometimes fail and
behavior becomes disorganized. Yun, nagkakaroon na ng, yun nga, disorganization. Hindi na, yun nga, yung incongruence na tinatawag ko, hindi na lapat yung real self sa ideal self na sinasabi ko. So, isa nga sa mga kondisyon, inuulit ko, na in order to a person attain self-actualization, kailangan congruence, o yung congruent yung kanilang ideal self at ay yung real self nila at kanilang ideal self. Kailangan lapat yan. At ito, parang itong disorganization daw, para si paring Rogers kasi hindi siya mahilig daw mag-level na yun nga, hindi siya mahilig mag-level na kapag may pupuntang mga yun nga, mga pasyente sa kanya, hindi niya nile-level. It's not about, parang sinasabi niya na yung illness, it's about person, kung paano natin tulungan. Hindi niya sinasabi na, ito may mood disorder na, nagkakaroon na ng anxiety, depression, ganito, ganyan. Pero ito daw sa disorganization, parang ganun yun. Kung i-level natin, nagkakaroon na daw ng mood disorder, anxiety, depression. Kapag daw ang isang tao, nagkakaroon na ng anxiety, at saka depression, parang mayroon in a same condo, nagkakaroon na ng disorganized. Parang ganun. Hindi na organize yung kanyang real self sa ideal. As human beings, basic psychological needs for personal growth and development throughout our lives. By accomplishing self-actualization, you are able to find meaning and purpose in your life. You are able to say you are truly lived. Rogers believed that every person could achieve their goals, wishes, and dreams in life where actualization or self-actualization took place. Also, Rogers believed that all behavior is motivated by self-actualizing tendencies which drive a person to achieve at their highest level as a result of their interactions with the environment and others. An individual forms a structure of the self or self-concept. What is self-concept? So self-concept, an organized, fluid, conceptual pattern of concepts and views related to the self. Okay, if a person has a positive self-concept, they tend to feel good about who they are and often see the world in a positive place. If they have a negative self-concept, they may feel unhappy who they are. In addition, he believed that humans have one basic motive, the tendency to self-actualize, meaning to fulfill one's potential and achieve the highest level of human that we can. For a person to achieve self-actualization congruence, this means that self-actualization occurs when a person's ideal self, or who they would like to be, is congruent with their actual behavior or self-image. He described an individual who is actualizing as a fully functioning person. A self-actualized individual, ideal self versus real self. Okay, Rogers further divided the self into two categories, the ideal self and the real self. So what is ideal self? Ideal self is the person that you would like to be, while the real self is the person you actually are. Rogers focused on the idea that we need to achieve consistency between these two selves. Why? Because we experience congruence when our thoughts about our real self and ideal self are very similar. In other words, when our self-concept is accurate. Because high congruence leads to a greater sense of self-worth and a healthy, productive life. Conversely, when there is a great discrepancy between our ideal and actual selves, we experience a state Rogers called incongruence, which can lead to maladjustment. Okay, let's talk about unconditional positive regard. In the development of the self-concept, Rogers elevated the importance of unconditional positive regard or unconditional love. People raised in an environment of unconditional positive regard, in which no preconceived conditions of worth are present, they have the opportunity to fully actualize. While when people are raised in an environment of conditional
passive regard, in which worth and love are only given under certain conditions. They must match or achieve those conditions in order to receive the love or passive regard they yearn for. Their ideal self is thereby on these conditions, and they are forced to develop outside of their own true actualizing tendency. This contributes to incongruence and greater gap between the real self and ideal self. So now let's discuss self-actualized individual, or also known as the fully functioning person. Rogers believed that every person could achieve their goal. This means that the person is in touch with the here and now, his or her subjective success and feelings continually growing and changing. In many ways, Rogers regarded the fully functioning person as an ideal and one that people do not ultimately achieve. It is wrong to think of this as an end or completion of life. Rather, it is a process of always becoming and changing. Rogers identified 5 characteristics of fully functioning person. 1. Open to experience, meaning to say both positive and negative emotions are accepted. Negative feelings are not denied, but worked through, rather than resorting to ego defense mechanism. 2. Existential living, or in touch with different experiences as they occur in life, avoiding prejudging and preconceptions, being able to live and fully appreciate the present, not always looking back to the past or forward to the future. 3. Trust feelings. Feelings, instincts, and gut reactions are paid attention to and trusted. People's own decisions are the right ones, and we should trust to make the right choices. 4. Creativity. Creative thinking and risk-taking are features of a person's life. A person doesn't live all the time. This involves the ability to adjust and change and seek new experiences. Fulfilled life. A person is happy and satisfied with life and always looking for new challenges and experiences. Rogers, we can notice that fully functioning people are well-adjusted, well-balanced, and interesting to know. Often such people are high achievers in society.